malungkot na araw sa ating mga kaibigan, kamag-anak, at sa lahat ng sumusubaybay sa pagkamatay ni Nanay Sonia at Anton Gregorio. Ang ating pagkanarito ay tanda ng ating taimtim na pakikiramay sa kanilang mga naulila. Ngayon, tingnan natin ang ilang paniniwala ni Nanay Sonia at ganoon din si Anton kung sila ay buhay pa. Buksan natin ang ating Biblia dito sa Job, Kabanata 14 at 15. Ganito po yung binabanggit. Si Job ay nagtanong sa Diyos. Ganito po yung binabanggit. Kung namatay ang isang tao, mabubuhay pa ba siyang muli? Yan ang kanyang tanong. At siya rin ang sumagot sa bagay nito. Ganito po yung binabanggit. Sa lahat ng araw ng aking sapilitang pagtatrabaho, maghihintay ako hanggang sa dumating ang kaginhawahan ko. Tatawag ka at sasagot ako. Mananabik ka sa gawa ng iyong mga kamay. Maliwanag na hindi lamang ninais ng Diyos natitiyak ni Job mismo na pinananabikan ni Job ang araw kung kailan bubuhay niya muli ang mga namatay. Sa katunayan, hindi lamang iyan gusto ng Diyos. Alam niyo po ba na binabanggit ng Biblia na gusto ng Diyos na mawala ang kamatayan? Ito ay pinapatunayan ng unang Korinto, Kabanata 15, talata 54 at 57. Ganito po yung binabanggit. Ang kamatayan ay nilamon magpakailanman. Kamatayan, nasaan ang iyong tagumpay? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Ang kamandag na nagbubunga ng kamatayan ay kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagbumula sa kautusan. Pero salamat sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag na hindi lamang ninanais ng Diyos na mabuhay muli ang mga tao, kundi gusto niya na mawala ang mortal na kaaway ng tao, ang kamatayan. Sa katunayan, noong nandito sa lupa ang ating Panginoong Hesukristo, naranasan niya mismo na siya ay mamatay. Pero ibinangon ng Diyos ni Jehovah si Jesus mula sa kamatayan. Ano pat nagbigay ng isang nakakaalim na garantiya na bubuhay muli ang mga taong na nasa ala-alang libingan na katulad nito. Kaya sa ilalim ng kaharian ng Diyos, ang tao ay mabubuhay magpakailanman. Sina Nanay Sonia at Anton ay pansamantalang mamahinga sa libingan hanggang sa dumating ang araw at panahon na sila ay bubuhay muli. Ito ang ilan sa mga paniniwala ni Nanay Sonia Gregorio at Anton Gregorio. Ngayon, tawagin naman natin ang isa sa panganay na anak ni Nanay Sonia, walang iba kundi si Mark Christian Gregorio. Salamat po. Muli, taos puso kami nagpapasalamat sa mga nakiramay, sa mga tumulong, sa mga sumusubaybay, sa mga kasama naming lumaban para makamit ang hustisya ng aking mama at ang aking kapatid si Anton. Muli, maraming salamat po sa inyo. Okay, tayo po ay manalangin bago natin sila ihindahin sa libingan. Sa inyo po, Diyos na kataas-taasan, soberano ng aming buhay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Maayos na sila po ay naiinitin. Sina Nanay Sonia at ganun din si Anton naman. Naway inyo pong tulungan maging ang kanilang pamilya sa pagkaulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Alam po namin na darating ang panahon na sila ay bubuhay muli at makakapiling ang kanilang mga kapamilya. At ganun din bilang mga nakikisimpatya sa pamilya Gregorio, malaki rin ang may tutulong namin sa kanila para makayanan nila ang kanilang mga pangungulila. Batid namin na
Kami tao lang, nagkakasala, nagkukulang po sa inyo at nagkakamali. Pakasuyong patawarin po kami para kami po ay maging malinis sa inyong harapan. Ito na po ang aming kunting pasalamat, kahilingan at papuri sa inyo. Pinapabot po namin ito sa karapatan lamang po ng aming nagpupulong hari na si Kristo Jesus. Amen. Kasi ang papasok lang dito, minsan lang. Balog kayo. Dalawa dito, dalawa muna dito, dalawa. Ano mang sandaling ilalagay lang ang kabaon na kailangan Sonia na dito sa dalawang Dito kayo. Ito po kayo yung media one. Hawak. Atras na po kasi. Hello. Sir, atras po muna kasi wala na akong tao dito sa likod. Ah, wala bang professor dito? Wala. May walang taong papasok. Ah, wala pala dito eh. Atras tayo, atras. Yung family ko. Family. Kasi lang baka Opo, sila lang mga family po tatawagin po daw. Papapasukin dito kasi kaya kung may human barricade po tayo sa likod yung mga media. Dito, okay na dito kaya. Kaya dito, okay na. Sir, okay na yan dyan. Kung mag-anak sa dito. Okay na dito, sir? Sir. Okay, Bangs. Dito ka, Bangs. Yan. Okay, Bangs. Tatamaan yung cameraman niya. Marshall! Tatamaan niya. Kuya. Pwede pa akong musig ah. Sige pare. Sige lang. Pwede naman ako makadukot eh. Maliit lang naman akin eh. Kuya, atras na lang kuya. Wala naman tao sa likod. Atras na lang, atras. Wala naman tao sa likod natin eh. Wala nga ito. Hindi na lang umatras eh.
Baka mahulog ha. Kuya, atras kuya! Eh, baka mahulog pa kayo, te. Baka magano kayo. Te, huwag kayo masyado dumikit. Te, baka malaglag ka dyan, te. Okay na, okay na. Ay, walang harang sa loob. Baka mahulog. Ate, baka malaglag ka dyan, ate ha. Huwag na pong dumikit. Te, okay na yan. Dali muna ka mag-ala. Naku, magsisiksikan, baka mahulog. Baka malaglag kayo ha. Malaglag kayo. Baka malaglag na si King anak. Huwag na kayo lumapit, huwag na kayo lumapit. Baka malaglag kayo. Hindi dito sa gilid, guys. Nakapunta man lang sana kami dito sa gilid, oh. Bigyan niyo kami ng Ayun. Bigyan niyo sana kami ng lang para makapwesto kami. Sige. Ayan. Pwede ba makipag-usap kami? Pwede kayo dito. Sige po. Dahan-dahan lang po ha, baka malaglag mga bata. Mga bata ha, dahan-dahan lang. Kami niyo pa yung ibang kamag-anak po. Dito sa kabila, oh, pag makaikot yung ibang gustong makakita. Magtira kayo kay mama. Magtira kayo kay mama. Naka-live ka pare? Kayo, tuloy. Umusap muna kayo. Umatras kayo doon. Atras lang po. Kunting atras na, ha? Atras po dyan sa likod. Atras po dyan sa likod. Mamaya dyan tayo lahat. Dami muna, pagbigyan nyo kami. Sige.
Pwede yung ba makiusap sa media? Puro naman po kayo. Parang yung mga kamag-anak po kayo. Hindi sa malapit. Mama! Yan yun na rin po kami ang gusto. Kamag-anak namin. Si Tasha. Uy, boy. Kita yung mga video Sorry, Bams. Dito kayo mga, sige, yung mga kamag-anak doon, sige. Para makalapit kayo. Ay, pare, sorry. Mabit lang. Sir, padali lang po yung may mga bulaklak. Ay, bro, Sir. Mga gagawin ko. Nagkatabi ko si Lisa. Mga palon pa doon nung nasa kampa.
Pare, okay lang, sige. Oo, nakalive ako. Ayaw? Ayaw pa, pare? Please, tara na, Mika. Tara na. Tara na, sige, Mika. Sige na si Mika. Lakad na. Ben! Pa. Hangin po. Hangin, luwag. Luwag po, pakiluwag lang po pa. Tumigil na kayo. Tingin si Papa. Sige na, tumigil na kayo. Tara na pa. Tara. Tumigil ka na. Tingnan si Papa. Tara na mo. Tingnan mo si Papa. Tara na. Sige na, tara na. Ha? Sige na. Huwag na tayo lalapit. Na ang mga pamangkin ko, yung subaybayan lang po sila. Kasi po malayo kami sa kanila. Yun lang po hihingi namin sa inyo po na gusto pong mapabayaan sila dito sa lugar na tumuno po. Kasi po hindi naman po talaga sila taga rito. Nakikiusap lang po kami na alam po namin na kanya-kanya na pagkatawag ang Panginoon. Pero po ang namin ay magkaroon po ng justice ang nangyari.
Yun lang po. Napatawad na po namin siya. No po, yun po yung hiningi ko sa mga apo ko. Hiningi ko sa mga pamangkin ko, sa mga pinsay ko. Patawarin natin yung tao, pero sabi ko may justice. Meron po tayong, meron po tayong batas. Managot po siya sa mata ng Diyos. Managot po siya sa mata ng batas. No po. Pero yung mga pamangkin ko po, mga apo ko po, ay alam ko po, sa biyaya po ng Panginoon, na sila po ay nakapagpatawad na. Pagkat yun po yung gusto ng Panginoon. Ano po, ang biyaya po ay patuloy na dadaloy sa aming pamilya. Basta ang pagpapatawad po na hinihingi ng Panginoon sa bawat isa ay may pagkaloob ng aming pamilya. Kaya maraming salamat po sir na kayo po ay narito. Nakarating po kayo sa amin. Ano po, hindi po namin na makakalimutan po sa inyo. At ito po, hindi po ako galit sa kapulisan. Mga anak, nasa inyong media, hindi po ako galit sa kapulisan. Ako po ay 18 taon na naglilingkod sa ating kapulisan. Advisory Council po ako ng PNP Valenzuela. Ano po? Ako po ay ilang taon na rin National Director po na isang NGO. At tinanong po nila ako, galit daw po ba ako sa PNP? Sabi ko, hindi ako nagagalit. Kundi ang kinagagalitan ko lang po ay yung mga taliwas na ginagawa ng iba nating mga kababayan na mga PNP. Pagkatunay po, nasa isang basket na gulay o sa isang basket na kamatis, meron po talaga doon na sabihin na nating nabubulok. Kaya po mga taga rito sa paligid ng Lakno po ay hindi po natin dapat na pangilagan ang ating mga PNP. Hindi po lahat ng PNP ganun. Dahil ako po, 18 taon na po ako sa PNP. Ano po? Pero po, talagang hinihingi ko sa Panginoon, walisin yung dapat walisin. Alisin yung dapat alisin na hindi karapat-dapat na naglilingkod po sa ating PNP. Yun lang po at marami pong salamat sa atin pong magiting na PNP na opisyal po at pinaabot po namin sa ating PNP chief ang taos puso naming pagpapasalamat sa inyo pong pagdamay sa pamilya Gregorio. Yun lang po at maraming salamat po. Ipinaubayan na po namin sa kamay ng Panginoon at sa kamay ng ating PNP ang lahat ng bagay. Yun lamang po. Salamat In behalf po sa sinabi po ng pamilya, sir. Para mapagpahinga si Papa. Baba yung mic. Huwag na, atras tayo. Wala na ba kayo? Sa kabila po. Salamat po sa kapulisan. Wala daw silang grudges, no, sa nangyari. Ano po ang gusto niyo sabihin, sir? Unang-una po, masaya po ang PNP sa India Bobora Regional Director at ating Chief Philippine National Police na naintindihan po ng pamilya na ang insidenteng nangyari ay hindi po gawain ng buong PNP. May talagang ilang bulok na nakasali sa hanay ng PNP pero yung nangyari po ay hindi dapat i-blame yung buong organization ng PNP. At nagpapasalamat po tayo sa mga kamag-anak ng mga biktima na yun po ay naintindihan nila. Sir, kaugnay po sa sinabi niya kanina na sana wag daw pabayaan ng PNP ang kanilang pamilya. Yun po, sa ngayon na may naibigay na tayong security para sa hindi lang sa pamilya ng biktima, pati na rin sa pamilya ng suspect. So hindi lang po isang side ang binibigyan natin ng proteksyon. As a matter of fact, nagbigay na rin po tayo ng psychological assistance sa lalo sa mga minor de edad. Sa 8 bata po na naka-witness dito sa pangyayaring ito at doon sa anak ng suspect. Ano po yung inaasahan ho natin matapos din namang kondinahin ni President Duterte itong insidente ho natin? Ano po yung inaasahan ho natin sa hanay po ng kapulisan po natin?
Ang instruction po ng ating Chief Philippine National Police at ang ating Regional Director ay ipatupad po ang hustisya. Hayaan natin na ang gulong ng batas ay patuloy na pumunta sa kanyang direksyon. At sa ngayon, yun po namin ang ginagawa ng Police Regional Office 3. Nakakulong yung suspect. At so far, inaantay lang natin ang court order para po mailipat na sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology yung suspect. Sir, parang tila naging isang malaking usapin to no, sa hanay ng kapulisan bago magtapos ang taong 2020. Ano po yung inaasahan ho natin sa magiging performance for 2021 and before the end of the term of President Duterte? Ang assurance po ng ating Chief PNP at ng ating Regional Director ay patuloy nating ipapatupad ang programa naming internal cleansing, na kung saan lahat na pasaway, lahat na matigas ng ulo na nasa hanay ng PNP ay sisiguraduhin naming